sa isang Fred rin. Okay, ito pala ang pakiramdam ng nasa harapan ka Oo nga eh. at binagsakan ng flying clouds. Hangin. Kahapon kasi nakita ko tumakbo kayo. Oo nga, naiwasan namin. Naiwasan niyo yung broken wall. Ayun, tama ka. Agad-agad. First ban on the red side, which is actually liquid pala. Liquid ang magbabana ng Fred rin. Whereas for Falcons, it's going to be the Baxia. So, ano ang implications nito? Freya should also be considered by Falcons. And the Zushin baka ma-open for both teams. Because eventually, as Falcons or as Liquid, you will take care of the Marcel. Pakito ban mula sa Falcons. Esmeralda is not enough. Naramdaman natin, ibaba na lang yung Pakito dito ni Sanford. Okay, so this is a change from Falcons, definitely. And I agree, parang hindi naman na sila ganoon ka-hesitant na mag-pick up ng Justin kahit pa into the Eve a lot of times dito sa series natin. Pero aside from that, no, parang observation din na hindi ganoon ka-priority ni Haji in this series yung Valentina niya. Is it just really an adjustment kasi he's going up against Team Liquid Philippines? Yeah, I think yun yung talagang sagot doon. You need to pick a hero that wins in the first turtle. And yung Valentina kasi medyo 50-50. Napaka-depende niya na manalo ka dun sa first laning stage. I mean, at kung hindi yun, pag 50-50 lang yung bakbakan, hindi ka mananalo dun sa first turtle. So, DLPH will be banning out the Kalea as the possible pick naman din para sa Falcons. Still no Freya ban, possibly from Falcons. That is indeed the case. So, Marcel and Zushin ang mga potential dito para sa TLPH as the bans. Okay. So that will be heroes for both mid laners natin dito. And it's really interesting to see na dito nga sa part 2 ay nagkakatotoo lahat ng ating mga teorya na medyo magkakaroon na ng panibagong focus and shift when it comes to the junglers na makikita natin. But for first pick ng Falcons dito, Coach Wolf, ay palagay mo saang role pa rin talaga sila magsistick? Kung open yung Marcel, they will pick up the Marcel. No. It won't be available. So maybe yung Claude pwede rin lang nakawin. As well as the Harley. I feel like among dun sa mga napili natin, yun yung mga priority nila. There is still that argument dun sa Guinevere, right? So pwede rin Phobius first pick, pero this time it's going to be Eve. That opens up yung Claude and Harley/Suyu para sa TLPH. Pero pwede rin naman na pigilan na nilang makuha yung Phobius dito ng side ng Falcons. So siguro kung ako yung magkakaroon ng hard prediction dito, it's going to be Claude and Phobius for TLPH. Yeah. Parang ang dami pa kasing pwede rin na maging options pa. And even yung threat ng dive dito, I think is a really good option to go for Liquid. But just the same, worried din ako siguro sa mga pwede mo pang ipares dito sa Eve na prayo ng Falcons. Kasi there's an Atlas, there's an Hilda even. Yep. There goes the Claude and the Phobius. Claude and Phobius. Now, if you're Falcons, i-consider mo ba Guinevere? Sa mga priority picks din yan ng Falcons. And then, that will allow them to also get their XP lane siguro. Tapang-tapat dito sa Phobius like Hilda or Uranus. Although, kung mag-Guinevere sila, baka mag-damage na lang din sila para kay Flap. And this time, it's most probably going to go to the jungle. Jungle, yeah. So, Guinevere and probably Harith para sa Falcons. Okay. Meron naman na silang Eve, so hindi magiging problema. Na-setapan ang Harith na yan. Okay, but they changed once again. Kasi kahapon, parang hindi naman masyadong nako-consider ng Falcons ang Moskov. It's always the Harith over the Moskov. Pero bakit kaya mas naging option nila ang Moskov this time in this draft? Nasa match point na kasi yung TLPH eh. So parang ito na yung pipili nila yung hero na pang championship na rin talaga. Yun na pang diinan na bubuhatin sila sa dulo in combination with the Guinevere. A lot of map control as well with this Masco mula Super Marco. And there's the Harley that we also talked about para sa TLPH. Ang kanila magiging sagot dito sa Guinevere, very standard na nakikita natin dito. So for TL, ang feeling kong ibaba nila dito are EXP lane heroes that will be a problem for this Harley like Uranus and then eventually yung Alice. Tapos ito naman sa Falcons, nararamdaman ko ibaba nila yung Gord and Valentina. Okay. There goes the Uranus as you've mentioned. Gord and Valentina for Liquid since wala pa nga tayong mid lane option. And again, yes, pwede nilang kunin yung RWM and that will really help them set up
for the upcoming team fights, if ever man na dumating tayo sa point na yon, Luyi ang naging... Oo nga Luyi. naman. Of course, pang Moscow. Oo nga naman. Tama. Pero granted na na-mention mo nga pangdiinan na talaga ang Moscow option dito ng Falcons at mukhang gusto na lang nila mag-revolve around Super Marco. Would you say na Yeah. that is going to be the play for Falcons in this draft? Yes, kasi parang nandito ka na nga sa point na your match point ng kalaban mo tapos kailangan mo control yung mapa. Ang galing din nila mag-control ng mapa dito for Falcons. So kahit TLPH to, alam natin na pwede nilang i-utilize yung composition nila in that manner. So that means TLPH has to take care of another late game hero in the form of Alice or Aterizla siguro. And Hilda yung kanila magsagot, opens up Alice for Falcons. Now Falcons, they really have to ban itong Gord. There is also some merit sa pagban ng Valentina para dito sa Falcons. Pag na-open yung Gord kasi, maganda niyan para sa TL. Pwede lang i-fourth pick yung hero na yon. Yeah, and it's a Hardy Gord all over again na makikita natin. Plus, open pa karamihan nung mga revitalized o talagang mga comfort picks ni Yeah. Daddy JP. So the Hylos is still there and I think that's also a really good pairing Pwede. for Liquid. Nakikita ko yung Hylos, nakikita ko yung Gatot Kacha, and lastly, may chance din na kumuha sila ng... no, Hilda is already banned by them. So there's the Valentina. Again, Gord, an option para sa TL. Pwede rin sila mag-priority sa Khalid if they want to be aggressive in this scenario. So the benefit of the Khalid is it counters the even, yung pangsagot nila doon. Tapos, meron silang pang-scout sa mapa, pang-ikot because of the passive na meron ng isang Khalid. But of course, ang safest option para sa TLPH will always still be the Gatot Kacha for their composition. Yeah, and I think the quick sand guard will also be helpful so long as talagang pwede mo maiwasan yung mga potential because dito or ikaw ang talagang magiging tagasalo dahil pwedeng yun ang magiging approach especially in the early game ng Falcons considering that they have this Guinevere. And we also don't know what Roamer Ogwen will decide to go for. Oh, okay, medyo surprised to. So, Parang pwede kasing nag-double down din ng Falcons sa ganitong pick-off na approach, diba? But Liquid took it for themselves. yes. Some good snatch pick siya. Siyempre may aggression. Nakita rin naman natin kung gaano ka-impactful si JP on the show 2 days ago up against Onyx. So, para sa atin, magandang hero to para sa TLPH. Falcons, they have the Alice para sa kanilang XP lane. It's their way to tank the damage. Meron ding potential na kumuha sila dito ng kanilang Terizla. And now, options para kay Ogwen. Any tank hero like Hylos actually would be good for them. Meron ding mundo na itong Guinevere ang magiging roam ulit at kukuha sila ng isang maybe Asuyo. But the Hylos is there as we've mentioned and probably Alice. No, it's Lapu-Lapu so may konting damage na rin. Okay. TLPH looking for their mid laner, Do Valentina. What hero, yung parang static hero sa likod na pwedeng mag-deal ng damage na rin. The Gord dimension is still there. Gord? Pero yung Lapo nga kasi parang nagkaroon pa ng additional dive. Meron ding option ng Farsa dito para sa TLPH na, and it's mainly because of the presence of the Cho. So yung Farsa, meron siyang, but they will just go back to the Jushin. Hindi ganun kalakas na combo with the Cho. I think itong last pick coming out from TLPH, yung last 2 picks nila, ay napaka-solid when it comes to snowballing. Pero pag hindi sila nag-snowball, doon makakanap ang Falcons. So honestly, Bri, tingin ko pang Game 7 tong gantong draft eh. Okay, parang pangdiinan in your words. Ang nakikita nating drafts from both sides but more so from Falcons. So naririnig na nating mag-ingay ang San Juan Arena. Pero Team Falcons need your support. And Cavalry, tayo ay nasa match point. San Juan Arena, pasok na tayo sa game number 6. Malalaman na natin kung magpapatuloy pa ba ang serye na to o matatapos na ba in this match point for Team Liquid Philippines. Makakabawi pa kaya ang Team Falcons sa draft na pinakita nila o makakakita na ba tayo ng pinakauna nating 3-peat champions? Welcome to game number 6 of our Grand Finals sa Season 17. Dito na natin malalaman kung paano nga ba ang susunod na kabanata. Alam mo, nakaka-excite dito sa laban na to ay hawak ni Super Marco itong Moscow na to na minsan na naging icon no, para sa kanya at marami na rin siyang ipinanalo gamit yan. And ito rin yung pinang-clutch nila sa series nila kahapon. In fact, kapag tinignan mo yung lineup ng Team Falcons, tama si Wolpe. Pang Game 7 kasi best pickan na yung nilabas dito ng Team Falcons.
Oo, ito rin yung talagang kapag sabihin natin hindi pala rin, at least no regrets na talaga. Oo. Dahil ito yung mga heroes na talaga nagbigay pangalan sa mga manlalaro dito for Team Falcons. And hindi lamang yun, functional din siya para sa larong ito dahil kaya nilang manalo against the composition of Team Liquid Philippines dito. Pero Go! that is a very crucial steal coming in from Sanford. Oh, mid. Wait lang magkakaroon ng salpukan. Nagamit yung Revitalize. Umatras muna si Daddy JP. Ang daya daw kasi nababalik yung buhay! Pero ngayon ay hindi na mababalik yung buhay. Si Haji ngayon ang kanila pinuntahan! Dalawang kill kaagad na para sa Team Liquid. At ang daming nawala sa Team Falcons sa last minute ng ating gameplay. Nanakawan yung XP lane sa baba, napatay yung dalawa sa mid lane at patuloy lamang ang snowball para sa Liquid. Sobrang crucial na sapat yung retry stacks. Nung retributes ni Cartesi, umabot yung flame retry. Kaya yung extra damage ay nakatulong pa sa pagpatay ng dalawang heroes dito sa may middle lane. And that's a very good tempo coming up from the cavalry, knowing na nakahawak din, nakalamang din si Sanford sa XP Crab. So baka umabot tayo sa punto na maaga yung pagpunta ng TLPH dito sa Pagong. Pero kahit papano tumulong naman si Kyle doon sa XP Lane Crab, kaya naman makaka-level 4 agad si Flap. In fact, mauuna pa nga ang Team Falcons na magsimula ng pagong na ito. Ayun na, hatakan na sa Pagong. Ayun, hawak-hawak ito ng Falcons. JP, bumibuelo lang. Level 3 pa lang siya dito. Si Carl TC ay lumapit na rin. Makikipag-abangan, hindi tumama yung Landshaker. Pero ang Pagong ay mapupunta kay Kyle. Haji! Pero mabibit sila. Ngayon si Haji nakuha na ng kill. Si Haji mamamaalam. Ngayon si Kyle ay nakuha na rin dito ng Team Liquid Philippines. Habang si Sanford? Oakwood ngayon ay may even din. Hindi tumama yung SOD. Pero parang nagkapalitan lang sila ng kills doon, ha? Oo. Lamang lang ng konti yung Team Falcons kasi 2 for 2 exchange tapos nakakuha. Oy, 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 oy! Kasi wala silang kamalay-malay na nakuha. Nakuha pata ni... Wait lang, si Haji ba nakuha? O si Carl? Si Carl. Haji. So kahit papano sa Falcons pa rin naman napunta, pero hindi sa jungle. Oo, na-deny pa rin. Grabe tong Liquid, ang new tech. Imagine mo, blazing duet. Para lang doon sa minions kasi mataas damage yun di ba? Mataas damage yun sa jungle creeps. Oh, mid lane! Ito naman ang pupuntahan. Purify ay nagamit. Wow! Pinakasipa na. With the Way of the Dragon, hindi tumama yung Landshaker, pero si Carl ay nandun din at nakaantabay. Pero hihinga muna sila. Tama ba yung nakita ko na kapag purify si Sanji pero hindi naging sapat para makalis? Yeah, I think yung stuns din, yung damage ay enough from Team Falcons. Kahit pa makatakbo siya doon, hindi niya lang napindot at yung Crimson Beacon. Sa bilis din kasi nung engage yung Team Falcons, medyo unexpected din yun from TLPH. And ang ganda rin ng punish kasi kahit may sipa dito mula kay JP, ang daming damage source mula sa Team Falcons. Again, itong laban na to, mid-prio ang pinaglalabanan nitong dalawang teams. Kung sino yung may control ng dalawang bush sa mid is gonna be able to dictate the tempo of the game. And to think, no, nabigyan ng Team Liquid Philippines ang Falcons ng napakaaga sa larong ito pero nakabawi pa rin ang Falcons. Now, evening out this game 4 minutes in, pwede natin ma-expect sa susunod na pagong, which is the second turtle of the game, ay makakalamang ba ang Team Falcons dito o power spike na ba ang TL? I'd say medyo lamang pa rin yung Team Falcons kasi yung amount ng utility nila, and again may bypass from the Lapo with the glorious pathway of Ogwen. Kumbaga amplified lang yung jumps mula rin sa Team Falcons. And for TLPH, very isolated pa yung kanilang targeting. Oh, Teddy! Okay, Teddy, na blazing duet din. Nabait lamang ito si Kyle. Kalahati ang kanyang HP. Pagkakataon ng Team Liquid Philippines, hawakan na itong Pagong. Sanford and Carl ang naroon. Pero masyado nang malayo ang mga miyembro ng Team Falcons. Pero dito na dalawang kinulong sa Team Liquid. Favorite manipulation na nagamit. Si JP ay nakaabante. Habang si Owen lalabag yung glorious pathway. JP ngayon ay atras. Crimson Beacon as well from Sanji. Pero nakuha na ng libre ng Team Liquid ng Pagong. Mukhang ang trade na ginawa ng Falcons doon ay plato na lamang sa taas. Looking at what happened, sino nga ba ang nakalamang sa trade na yun? I'd say parehas lamang. Kasi for TLPH, nakukuha nila yung tempo, nakuha nila yung Pagong. Napapahirapan ng konti si Dede, pero at least nakakapag-farm si Cartesi. But I think the idea for Falcons is just play for late game. Ito yung macro aspect ng laro nila na hindi mo madedenay. Pagdating sa late game, problema tong SOD na to. Problema yung split capacity ng Team Falcons. So ang ginagawa nila is nag-all in. They're putting everything in one basket. It's a Moscow game para sa Team Falcons. And it's also a Flying Clouds game para sa Team Liquid Philippines. Isa sa mga mapa na undefeated ang Team Liquid. Saktong-sakto pa na match point sila. This could be history as well
well for Team Falcons kung Oo. sakaling ma-extend nila ang serye, unang talo din ng Liquid sa loob ng mapang ito. 17-0 yan yung Team Liquid dyan sa Flying Clouds. And dito natin makikita ngayon kung gaano din ba nabasa ng Falcons yung ganito. Kasi expected na yan kapag ka may Flying Clouds, talagang bakbakan kung bakbakan. Pero sa ngayon so far, bibihira lang yung mga salpukan dito ha. Ang gusto ko, teka lang. Oh! Huli dito si Danny JP at siya ba'y mamamatay? Hindi, nagamit din yung shield po pero nakuha pa rin siya doon ni Haji. Atras mula si Teddy with the Blazing Duet and the BMI. Kakaligtas naman yung gold later dito from Team Liquid. Kamuntikan pa nga si Carly, nadaganam pa ni Kyle at nabigyan ng real world manipulation. Nakatakas lamang with a space escape still. 2-0-1 sa loob ng larong ito pero mukhang makakatore na ang Team Falcons doon sa may bandang itaas. Nariyan si Haji para magbigay ng proteksyon. At grabe ka naman doon, Super Marco. Super instinct! Nasibot pa sila doon. Pero this time, andito na si Danny JP. Nagamit siya ng sisipain. Pero si Ogen ay may hihipit. Free hit lang! Yung dalawang miyembro from Team Liquid. Oh, that's big. Sabay magkakaroon pa ng pagong min. Walang roamer ang Falcons dito sa ikatlong pagong at makukuha na ito ng CL. Yeah, pero I think ang overall game na talaga dito for Team Falcons is patabain lang si Super Marco. Fortunately for TLPH, nakahanap sila ng punish. Even though magaganda yung mga counterplays for Team Falcons, now they're starting to put their resources onto stopping the Moskov from farming. Papadala na sila ng mga tao to deal with this insane pressure from Team Falcons. Oo, kahit masabihin natin 0-0 dito si Super Marco. Patapos na rin kasi yung Golden Snap. Kung susubukan nila dito si Flap pero hindi itutuloy. Makakadepensa ang Team Falcons dito. At makakapag-split pressure na naman si Super Steady, Marco doon sa taas. Pero may fight naman si Teddy sa taas. Grabe. Alam mo, minamatch lang ng TLPH yung tempo na sinusubukang gawin ng Team Falcons. Kasi for the last few fights, nagiging awkward yung laban for TLPH kasi may high-lows. Kumbaga may naglalakad na sibat, naglalakad na reset button yung Team Falcons. Kapag nag-engage si JP, meron kang Glorious Pathway, meron kang matutusok, makakancel yung sipa ni JP, tapos may counter-engage ka pa ng RWM. So ang ginagawa ng TLPH ngayon, basically, hinohold lang nila yung pressure na nanggagaling for Team Falcons kasi nasa side din naman nila yung scaling with the Claude. Oo, ito assassination attempt mula dito kay Carl Tazzy. Going in for Haji pero mapapauwi lamang niya. So far, Team Liquid Philippines ang may hawak ng gold lead, just an 800 gold lead. Bago lumabas ang pinakaunang pagong ng larong ito. For the past 8 minutes ng laro, magkaiba ang objective ng dalawang teams na to. Yung isa gustong patabain yung gold laner ng sobra-sobra at yung isa naman ay objective control nata ang hinahanap. Medyo matagal din yung kinain na oras ni Kyle doon sa may ibabaan na sa pagtambay niya. At dahil doon level 10 lang siya, in level 13 na dito si Carl. Oo, at itutuloy ata ni Kyle dito ang paghanap ng mga target. Pero si Super Marco, nire-return nata ni Carl yung favor kanina. Pero makakapag-lifesteal naman at makakabalik sa buhay si Super Marco. Konting item pa, Carl. That would have been a kill. Yeah, pero for Team Falcons, wala silang na-burn na resource. So medyo happy sila sa nangyari. Now, at least makakahinga sila. Walang threat ng Deadly Magic. Pero si Teddy, men, steady lang. Trabaho lang doon sa Claude. Kala mo Moskov din yung hawak niya. Kumbaga hindi problema yung split pressure. Now, taken for TLPH to react. Ang lalim ni Sanji dito, aabutan siya. Glorious Pathway ay nabitawan din. SOD! At nakakuha na si Flap ng kill. Flashing doon mula kay Teddy. Ngayon ipinata si Simon. Flicker mapo-force na rin niya. Real world manipulation mula dito kay Haji. So, ubos ang resources dito ng Falcons. Tatlong ultimate. Actually, 4 na ultimate nga yung nagamit eh. Oh, Kyle. Nagpakita si Kyle doon sa may LBM. Tuloy ang Lord para dito kay Super Marco. Di nilalablasan si Carla. Oh! Nasa gilid si Carl TC. Ngayon naman si Owen ay haharap din. Si Kyle ang nagwagi. Pero hero ata magiging call dito ng Team Liquid Philippines. Habang si Flap nakikipagsabayan na. Kahit meron siyang ultimate na nakuha against dito kay Carl TC. Ngayon naman si Kyle ay pipilit din. Nagamit niya yung Wither Crab. Pero abangan na lang siya. Wow! The Team Liquid Philippines. 3-man down at si JP lang ang naging kapalit. Nako, kailangan tumipensa patuloy ng Team Falcons at mukhang makakakuha ng tore ang Team Liquid dito sa gitna. Lord man ay napunta sa Falcons para sila pataan na lugi doon. Nadaan sa microhan and kulang din kasi yung skills ng Team Falcons. Wala na yung Violent Requiem. It was used to dodge the knock-up mula dito kay JP and pati na rin yung mga dashes ni Super Marco. Oh, Haji! Manipulation yung nagamit. Alam nila, nakakatakas lang nito. Sumibat din. No way! Itong si Super Marco, nakasipa na si JP. Pero hindi ata sapat yung kanila magiging damage. Mabibitbit ito si Super Marco. Makakatakas din siya. Pipilitin natin ni JP na pero nabitbit ito si Open. Ngayon, ito na ata ang pagbawi ng Falcons. Masyadong malayo itong si Kyle. May dependent kay Flap. Nandun, tinamaan ang kanyang landshaker. Pero free hit na naman dito si Teddy. Nagtatalo na rin ito si Sanford. JP! Flap ba yun ang kanilang Buhay! pupuntahan habang si JP sinalubong
pasalubong lang si Kyle para hindi makasama. Flap! At si Sanji naman ngayon ay mamimit-mit ito si Flap. Makakakuha sila ng panibagong kill. Pero mukhang ang trade-off dito ay puputok na ang Holy Shields doon sa baba. Worth it ba yun para sa Team Liquid? I would say TLPH, hindi naman ganun ka-worth it, pero at least na-force nila yung Team Falcons, hindi nila nagamit yung Lord. Mawawala yung Holy Defense on the bot side. Pero ang ganda sana yung extra take ng Team Falcons. Madedepensahan sana ni Kyle yung aggression ng TLPH, pero hinarangan siya ni JP. Nadagdagan na naman yung listahan ng kasalanan. And looking at the Infinix in-game equipment, kompleto na. And actually, sobrang pantay ng gold ng dalawang gold laners natin. Yeah, sobrang laki ng force ni Haji doon kay Carl TZ. Inipit na naman sa loob ng real world manipulation na isama pa sa tusok ni Super Mario doon sa pader. And that was a shutdown kill. 6-0 yung record ng Harley kanina. So ang laking bounty nung nakuha ni Super Marco. At napakalaking bagay niya. Ogwen? Si Ogwen naman ata ang bibigyan. Ayun, nasiba na nga at mag-uuli nata dito ang Team Liquid Oh! Philippines. Mirror manipulation, Glorious Pathway S1, Ipit! pero namin Grabe! dalawa. Kailangan naman trasin ni JP. Crimson Beacon naman para kay Sanji. Ibit pa rin si Sanford. Nagamit yung kanyang flicker pero mabibit dito si Danny Ogwen. Si Super Marco kanina pupunta. Si Sanford ay buhay pa rin naman. At dito na yung Blazing Duet mula kay Teddy. At iniisa-isa na ang Team Falcons. Sanji! Nagahabol pa rin dito si Sanji. Si Super Marco ang kanya nagiging punteryata. Abutan pa rin nata. Hindi na rin kumasa ang SOD. At mauubos ang Team Falcons. Maniac din para kay Teddy. Pero napakalalim na mga minions nila. 15 seconds ang kailangan bilhin para kay Flap at Ogwen. Malayo-layo pa ang huhukayin ng 10 Team seconds. Liquid. Okay, 8 seconds para kay Ogen. Mukhang ang plano lamang nila ay kunin lahat ng mga pwedeng kunin dito. Wala yung Holy Shields! Double na ata ang nagiging Oh! goal. Flap ay mabubuhay na rin. Same with Ogen. Ia-atras na muna ito ng Team Liquid Philippines. At makakadepensa. Teka, open Hinahabol! Oo nga pala, may Quiet Cloud at si JP ata may ipit. Flicker na force na rin niya. Inaabot siya dito ng mga miyembro ng Falcons. Sure po. Tumama rin yung SOD pero Crimson Beacon na magagamit din dito ni Sanji. Iipitin nila. Marco! Blazing Duet naman malaki. Marco! Teddy with the flicker pero may reverb manipulation na binitawan dito si Haji. Ngayon ay mamamatay din si Owen. Round number 2 para sa Team Liquid at 5. Oh, no! Medyo critical ang sitwasyon ni Flap. Hahabol sana si Carl pero hihinga muna dito. Magkabilang kupunan. Oh my goodness! The flying cloud response! Pero immediately, as soon as nakita ni Teddy, yung SOD Blazing Duet with the wind of nature. And TLPH, Bang! even though ang ganda nung ginawa nila sa base ng Team Falcons, hindi naging sapat yung oras sila. And again, this play from Teddy, shutting down Super Marco. Sabi niya, sali naman ako sa Golden Royale. At tignan mo naman ang entrance ng dalawang kupunan sa huling clash natin. Hindi pa rin tapos ang laban na ito. Paglalabanan pa ang pangalawang Lord ng larong ito. Huling Lord ay napunta sa kamay ng Team Falcons. Kung saan ngayon naman ay Team Liquid Philippines ang magsisimula ng Lord. Wala na, tatapusin na ata ng Team Liquid Philippines. Kyle! Ata si Kyle! Pero sakto yung pagsalubong dito ni Sanford. Natamaan din si Flap. Lumadel de Magic habang si Ogen ngayon ang mapupuruhan at siya'y mamamatay din. Kailangan na tumakbo ni Kyle at siya'y mamamatay. Dalawa ang nakuha dito ng Team Falcons. Pero kaibahan sa nangyari kanina, nasa Team Liquid ang Lord. Teddy pa rin talaga yung laro dito ni Teddy on the claw, just standing his ground. And Team Falcons, ang hirap na for them to actually enter the area of Liquid Philippines even though mayroon silang box. Si Sanji, men, nagpapakamatay na kasi may hawak siyang Purify. Papasok na ang Lord. Wala pang nakakagawa ng 3-bit pero naaamoy na nila. 5 seconds pa para kay Owen. Tower lock! Natapusin ang Team Liquid Philippines. Maitatala sa kasaysayan ng unang 3-pin sa Pinas. At sa liga ng pinakamalalakas, ang Team Liquid Philippines ang pinakamalakas!